I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Amin ba yun? Hallelujah. Alam niyo isang kagalakan na pag ang tao ay, alam niyo yung niyayaya ka sa bahay, sambahan ng Panginoon. That's our joy. Amen. Pero alam niyo sa totoo lang, napakahirap na mag-invite ng tao. Amen. Ang daming alibay pag yayayain mo sila sa church. Pero pag yayain mo sila na gumala, game sila. Hello? Kasi ang tao ngayon, mahilig sa gala. Palaging nasa labas ang gusto. Pero sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen, hindi ikaw yun. Hallelujah. Because you love na kung saan, you love to be in the house of the Lord. And that's the reason why we are here this morning, because we love to be in the house of the Lord. We love to be in the presence of God. Yun yung sabi po din ng isang kanta na alam po natin na sabi nung kanta, ano yun? We love to be in your presence. Di ba? Sige, hallelujah. Yun yung, alam mo yung puso ng isang totoong mananampalataya. He always loved to see his life being in the presence of God. And right now, I do believe that we are in the presence of our God. Sabi mo dyan sa katabi mo, nasa presensya tayo ng Diyos. Hallelujah. Because the Bible tells us that where two or three agree, or where two or three are gathered together in my name, sabi ng salita ng Diyos, there I am in the midst of them. And we do believe God's presence is in this place. And hallelujah, alam niyo, napakasarap isipin na when we start our day or start our year right, somebody say, start your day right. Amen. Kapag inumpisan po natin yung araw po natin ng tama, hallelujah, may tama ka kay Lord. Hallelujah. Sigurado may blessing ka kay Lord. And you know what? Hallelujah. Na talagang makita po natin yung buhay po natin na this year, we start our year right. You know why? Hallelujah. Alam mo yung buhay mo na first Sunday pa lang ng year 2026, you have found yourself in the house of God. Hello? And it's a good thing na makita mo yung buhay mo, because alam mo ang sabi ng Panginoon, when we put God first in our life, hallelujah, pagpapalain tayo ng Diyos. Di kailangan wag po nating ilagay si Lord sa huli, because we're about to talk about the value of putting God's first in our life. Yung value, yung halaga na inilalagay mo si Lord sa pinakauna, hindi sa huli. Kasi may mga time sa buhay po natin, kapatid, na nagkakaroon po tayo ng mga decision making in our life. Then sometimes ang nangyayari pag nandoon na tayo sa isang banda na kung saan parang medyo magulo na, may problema ka ng pinagdadaanan sa ginawa mong desisyon sa buhay, doon ka pumapasok na kung saan ka kailanganin mo si Lord. At sasabihin mo kay Lord, Lord, sabi mo sa iyong salita, tutulungan mo ako, sasamahan mo ako. Pero sabi ni Lord sa iyo, anak, hallelujah, hindi mo muna ako kinonsulta. See? Hallelujah. Sometimes even, alam niyo sa pagkakaroon din ng mga, alam niyo yung mga relationship na tinatawag natin, pakiki-boyfriend, pakiki-girlfriend. Hallelujah. We never even consult God. Nasasabi natin, Lord, siya ba yung gusto mo para sa akin? Lord, is it time for me na magkaroon na ng boyfriend or girlfriend? Hello? Napaka-importante po yan, kasi kapag inuna natin si Lord, minsan kasi akala natin na alam niyo po ba yung tinatawag po natin na, what do we call this? Yung priority natin sa buhay, our top priority in life. Sometimes, hallelujah, ginagawa po natin na parang sequence. Alam niyo yung magkakasunod na pinapalo natin, that's the sequence.
Hallelujah. Nakala po natin, it is right. Ito yung tama. We put God first. Hallelujah. Ito yung ginagawa natin na kung saan inuuna natin si Lord. Pangalawa, yung pamilya natin, yung ministry natin, yung love life. Ano pa? Yung trabaho. Minsan ganun yung nangyayari. Pero sabi po ng salita ng Diyos, we have to put God first in everything of our life. Nang ibig sabihin, ito pala yung nais ng Diyos. Hindi lang yung basta inilagay mo na ganito, di bali naman, Lord, inuna naman kita. Pero mali, ang nais ng Diyos sa atin, hallelujah, na kapag sinabi natin na we value God, we put Him first in our life, nandoon siya, na kahit sinabi mo na yung family mo ay second lang kay Lord. Pero ibig pa rin sabihin, pag tinitignan po natin ang nais ng Diyos sa atin, even in our family, si Lord pa rin ang dapat nauuna. Amen. Even in our love life, hindi lang gano'n na basta sequence na, di bali inuna ko naman si Lord sa araw na ito. Siguro sasamahan naman ako ni Lord sa aking work. No, ang ibig sabihin ni Lord, that even in your workplace, in your work time, si Lord ang nauuna. Ano po ang ibig kong sabihin? Hallelujah. For example, yung mga nagtuturo, yung mga teacher. Kasi karamihan, yan yung mga, o kalimitan yan yung maraming mga problema. Ang daming mga trabaho na ginagawa. And sometimes, hallelujah, ito po yung nangyayari, even you are a Christian, sometimes nakakalimutan mo na si Lord ay ilagay doon sa unahan ng trabaho mo. Hello? Napakahalaga po niya na inuuna natin si Lord sa buhay natin. Bakit? May pangako ang Diyos. Sabihin mo diyan sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa atin. Hello? Hallelujah. May pangako po ang Diyos sa bawat isa sa atin. In the Bible, pag tinitignan po ninyo, bago pa man din umpisahan ang lahat. Hallelujah. From the book of Genesis, sabi po doon, in the beginning, God. Wala pong inumpisahan na wala doon ang Diyos. Tandaan po natin yan. When He started everything, when He started creating everything. Hallelujah. Sabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hello? Hallelujah. Nandoon na ang Diyos sa pasimula pa lang. Andoon na ang Diyos, nauuna na ang Panginoon. Ang tanong mga kapatid, si Lord ba ang nauuna sa buhay natin? O baka si Lord sunod lang ng sunod sa iyo? Hallelujah. Na bawat decision mo, si Lord, hallelujah, alam ko naman si Lord, sinasamahan niya ako. Hallelujah. Pero pinapangunahan mo si Lord, sumusunod siya sa iyo. Do you think God will bless you? Hello? Kaya napakahalaga na alam po natin na ilagay yung tinatawag po natin na si Lord nandoon palagi. Siya yung pinaka-top priority natin sa buhay. Kahit sa pinakamaliit na decision na gagawin po natin. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, pansinin po natin, in the Bible, in the book of Exodus, chapter 23, meron po, or chapter 23, makikita po ninyo doon na si Lord, meron siyang sinasabi, it is all about our first fruit. Somebody say first fruit. Hallelujah. First creation, meron first day. Na meron pa rin mga tao, hindi nila alam kung ano yung first day. Hallelujah. Sino nakakaalam kung anong first day? Kasi akala nila ang first day ay Monday. Di ba? Sino dito ang alam niya first day ay Monday? Di ba? Kaya nga pag binabanggit yung days of the week, anong inuuna nila? Sunday, Monday. Di ba? Kasi po talagang ang first day is Sunday. And Sunday, hallelujah, belongs to the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba na ang sabi po ng mga pungsoy ngayon? Sinong mahilig sa mga pungsoy na yan? Di ba? Anong year meron tayo ngayon? Ang sabi nila na ang taong 2026 ay year of the horse. Di ba? Hallelujah. Ito daw ay taon ng mga kabayo. Hallelujah. Kaya
yung mga taon nila ay taon ng kabayo. Di ba? See? Hallelujah. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang kabayo yan. Di ba? Hindi naman, di ba? Hallelujah. Kaya hindi ito taon ng kabayo. Hallelujah. Kaya nga pagtitignan mo na pagbabasahin mo yung Anno Domini na sinasabi nila, in the year of the Lord, year 2026 is the year of the Lord in your life. Hindi po taon ng kabayo. Hallelujah. Kasi sabi nila, yung kabayo daw mabilis, kaya daw, yung buhay mo ngayon, pag ikaw ay nataon sa year of the horse, hallelujah, bibilis daw ang buhay mo, yung pag-angat ng buhay mo. Naku, huwag kang maniwala dyan. Hallelujah. Alam mo, minsan mga manghuhula, di ba? Makita ninyo, naglalabasan pag first, ito pagbukas pa lang ng, hindi pa man din dumarating yung taon ng 2026, December pa lang, hinuhulaan na nila yung taon. Yung iba nga sabi nila na sa taong 2026 daw, maraming mga matatanda na, hallelujah, magkakaroon ng malubhang karamdaman. Siyempre, matanda na yan eh. Anong ini-expect mo dyan, di ba? Hallelujah. Pero hindi po tayo naniniwala doon. Dahil ang pinapaniwalaan po natin, hallelujah, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kaya nga pag taon ni Lord sa buhay mo, hallelujah, hindi ka lang kasing bilis ng kabayo. Alam mo ba, pag si Lord ay kumikilos sa buhay mo, nung time na si Elijah, kumilos sa buhay niya, ang Diyos, hallelujah, sabi niya, yung presensya ng Espiritu ng Diyos, nilukuban si Elisha. Alam mo yung kabayo na napakabilis, inunahan ni Elisha. Sabi mo dyan sa katabi mo, this is the year of the Lord sa buhay mo. Hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah, masigit pa ang pagbilis, hallelujah, ng pag-angat ng buhay mo pag naniniwala ka na ang taong ito ay taon ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, na ang taong ito magpupursige ka at magde-decide ka sa sarili mo na, Lord, uunahin kita sa buhay ko. Why? Hallelujah. When we value, hallelujah, pag binibigyan po natin ng halaga na unahin si Lord sa buhay natin, alam mo ba, it's more than, masigit pa doon sa, alam mo yung hinihinga mong hangin, it's more than the air we breathe. Amen. Because the Lord, sabi ng salita ng Diyos, He is the breath of life. Siya talaga yung hininga ng buhay. Siya yung nagbibigay buhay sa atin. Hindi lang yung basta hangin na hinihinga mo. Because without God, without that breath of life in your life, you're nothing. Para ka lang wala ka. Hello? Kaya ganun kahalaga. It's more than, hallelujah, your family. Bakit? Mas higit si Lord sa pamilya mo. Kaya minsan nakakalimutan natin na inuuna pa natin ang pamilya natin kay Lord. Minsan mas inuuna pa natin yung trabaho natin kay Lord. Bakit? Akala po natin yung resources natin, yung trabaho. Hello? Huwag natin kakalimutan that the very source of everything, si Lord. Amen. Is the very source of your life. Is the very source, hallelujah, ng lahat ng klase ng support na kailangan mo sa buhay na ito. Alam natin ang salita ng Diyos, but my God will supply all my needs. But sometimes, hallelujah, naniniwala pa tayo na ang magsusupply ng needs natin, hallelujah, yung trabaho ng asawa mo. Hallelujah. It's just but a resource. Hallelujah. But the very source, we forgot the very source. Si Lord ang very source ng buhay natin. Kaya dapat lang, hallelujah, nabigyan natin siya ng importansya, yung sobrang halaga. Sabi mo dyan, hindi lang basta pagpapahalaga, sobrang pagpapahalaga. In the Bible, makikita natin, there is what do we call the first commandment, right? Hello? Hallelujah. In the book of Revelation, makikita natin din doon na sabi niya, mayroon ding first love. Sino dito na mayroong first love? Nasabi nga nila, first love. Oh. Di ba?
Hallelujah. Nagkaasawa ka na nga lahat-lahat, hindi mo pa rin nakakalimutan yung first love mo. Sino yung kausap ko na nandito? Hallelujah. Alam niyo sometimes, hallelujah, hindi naman sa totoo na hindi namamatay yung first love. Sometimes kasi meron tayong tinatawag na nagkaroon kayo ng something, relationship that alam mo yung nagkaroon ng bond, yung relationship na yan. Kaya hindi mo nakakalimutan yung tao na yun. Hello? Hallelujah. At napakalaga na maintindihan po natin na ang tawag po natin doon ay soul ties. Hallelujah. Hindi mo siya makalimutan because there is something. Hallelujah, na meron na kung saan ito yung nagpapaalala palagi sa kanya. Pero that is not a good soul ties. It's a bad soul ties. Hallelujah. Kaya napakalaga na sa buhay po natin, alam po natin na, alam nyo na kahit sa sarili ninyo, in your decision making, kahit kayo na mga kabataan, napaka-importante. Huwag muna ninyong unahin yung love life na yan. Kasi pag inuna ninyo yan at inuli ninyo si Lord, magkakaroon ng chaos sa buhay ninyo. Ang dami na ninyong nakita ng mga relationship na hindi tamang relasyon at ipinagpatuloy nila. Anong nangyari? Hello? Nagdala ng problema until na ma-realize niya na hindi pa pala nasa tamang panahon. Sometimes yung sabi nga nila, yung pagsisisi palagi na sa bandang huli. Huwag po tayong magsisi sa huli. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang magsisi sa huli. Hallelujah. Dapat ngayon pa lamang, hallelujah, alam mo na kung saan yung bagay na alam mo mali, pinagsisihin mo na habang may panahon pa. In the book of Matthew chapter 6, babasahin ko po sa inyo ang salita po ng Diyos. Sabi po niya dito, verse 31, so do not worry. Huwag daw kayong mag-aalala saying, what shall we eat? Ano ba ang kakainin ko? Ano ba yung kakainin ng pamilya ko kung hindi ako magtatrabaho? Right? See, kung nandoon ka lang sa bahay, anong mangyayari sa'yo? Sabi ng salita ng Diyos, what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos, sabi po ng ating Panginoong Hesus, na kailangan mo rin ito. Ano yung kailangan mo? Kailangan mo ng maisusuot na damit. Ano pa yung kailangan mo? Kailangan mo ng mga provision. Hindi lang pagkain, hindi lang yung iinumin mo. Ang dami po nating kailangan sa buhay na ito. Tama? Kaya kahit tayo, hallelujah, we live sometimes like a pagan because we run after these things. Ito yung mga bagay na pinagsusumikapan natin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat na hanapin ang kaharian ng Diyos. Somebody say, seek first. Hallelujah. Unahin, sabi nga ng Tagalog, pagsumikapan. Ang pinagsusumikapan ng karamihan ngayon, alam ng Panginoon yun kung alin ang pinagsusumikapan natin. Hello? Pinagsusumikapan ng maraming tao. Tingnan ninyo na kahit yung mga tao na matatalino sa bansa natin, dahil sa pagsusumikap nila na kumita ng maraming pera, kahit magnakaw sila, gagawin nila. Hello? Yan po yun yung nangyayari sa gobyerno po natin. Talamak ang korupsyon. Bakit? Sa totoo lang, mali yung mga prioridad sa buhay. Kasi kung talagang ang tao, inuuna mo ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magmi-miss out. Bakit? Si Lord ang mag-guide sa iyo. Tabi mo dyan sa katabi mo, si Lord ang mag-guide sa iyo.
Kasi sometimes ang alam natin, when we seek God, every time we seek God, ito pang malaking katotohanan. Pag ikaw ay nananalangin, you seek God, most of the time you're praying for your needs. Tama o mali? Most of the time, pag ikaw ay nag-pray kay Lord, hallelujah, Lord, i-bless mo ako, Lord, i-guide mo ako, Lord, wag mong pababayaan ang pamilya ko, me, my family, everything. Yung bawat pangangailangan po natin. Pero nakakalimutan natin, alam nyo yung magandang panalangin. Kasi kahit i-bless ka ng Lord ng 1,000,000, hello, mauubos din yung 1,000,000 na yan. Ano ang mas maganda? Hallelujah. Kasi sabi ni Lord, pagmasdan ninyo yung mga ibon sa kalangitan. Anong sabi niya? Hindi sila nagtatrabaho, pero hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Pagmasdan ninyo yung mga damo sa parang na ngayon ay nandito at makikita ninyo na sinusunog na lang. Bakit? Pinapakita sa atin ng Diyos na itong mga bagay na ito sa paningin natin walang importansya sa kanila. But don't you know what? Si Lord binibigyan niya ng importansya itong mga bagay na ito. Na nandyan lang, sandali lang. At sabi niya, kahit yung mga bulaklak nakita ninyo magaganda, sabi niya, pero sandali lang, bakit nalalanta din yung mga bulaklak na yan? Ano po ang nais ng Diyos na ipakita sa ating mga buhay? When we seek God, ito po yung pong napakahalaga. Kung si Lord, sabi niya, pinapahalaga niya yung maliliit na bagay na ito, sabi niya, how much more your life? Hello, parang wala yata akong kausap dito. Hallelujah. Yung pa kayang buhay mo, kung ito walang halaga sa paningin natin, kinakalinga sila ng Diyos. Inaalagaan ng Panginoon. Kaya dapat pala ang hiling natin sa Lord, Lord, sa taong ito ng 2026, kalingain mo ako. Hindi lang yung i-bless ka ni Lord. Di ba? Hallelujah. Hindi lang yung i-bless ka ni Lord, na i-bless mo ako, Panginoon, Lord, ganito, ganyan. Yung kalingain ka ni Lord, bakit? Pag si Lord ang kumakalinga sa buhay mo, kapatid, buong taong 2026, sabi ng salita ng Diyos, and all these things, hindi lang yung financial support ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. See, look at your parents. Hallelujah, yung parents mo na kung saan, inaaruga ka niya, kinakalinga ka niya, hindi lang yung pangangailangang pinansyal, sinusupport niya sa iyo. Everything that you need, ginagawa ng mga parents ninyo to provide, to supply all your needs. Tama o mali? See, wag lang nating hingin na tayong i-bless ni Lord sa taong ito. Hilingin mo na ang taong ito. Hallelujah, arugain ka ng Diyos. Hallelujah. Dahil pag inaruga ka ng Diyos, kasama na doon ang protection mo sa taong 2026. Kanino kayang buhay yon na sa taong ito na 2026, hallelujah, mararanasan mo ang pagkalinga ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Hallelujah. Kaya yun dapat yung panalangin natin, Lord, arugain mo ako at ang aking pamilya sa taong ito ng 2026. Hallelujah. Bakit? Alam ni Lord na lahat ng bagay na kailangan mo, kailangan din ng mga taong nasa labas yan. Hello? Hindi lang silang alam ni Lord yan. Sabi nga, before you call, bago ka papalang din tumatawag sa Kanya, alam na ng Diyos. Hallelujah, yung kahilingan mo. Hallelujah. At dapat lang na tayo po ay magtiwala sa Diyos. Sabi niya sa verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ibibigay ng Diyos lahat na ito. Seek first His kingdom and His righteousness. Hallelujah. Ano ba yung ibig sabihin ng seek first or the word seek this morning? Hallelujah. Pansinin po natin, ito po yung pong tinatawag po natin na it's our priority. Somebody say priority to pursue.
Hallelujah. Ito yung priority na kung saan pinupurso natin sa buhay natin. Nahanapin natin, hallelujah, yung Diyos na yan na kung saan may lalang ng buhay natin. We need to pursue. Sa totoo lang, ang dami nating mga pinupurso sa buhay. Hello? Nakala natin ito yung kaparaanan na kung saan, hallelujah, sasagana tayo, yayaman tayo. Sino sa inyo dito na kung saan ayaw niyang yumaman? O di ba lahat tayo gusto natin yumaman? Hello? Sinong gusto dito ayaw niyang yumaman? Pakitaas ang kamay. Gusto ko okay na ako sa ganitong buhay. Alam ng Diyos yan. Dahil kung papaanong itong mga tao na hindi mananampalataya, yun yung kanilang pinupurso sa buhay. Sabi ng Lord, alam ng Diyos, kailangan mo din yan. Sino dito ayaw niyang magkaroon ng sasakyan? Di ba? O gusto niya, okay na sa akin itong nakamotor lang ako. I believe, hallelujah, nung bumili ka ng motor na yan o tricycle na yan, you have also that desire in your heart that someday magkakaroon ka rin ng 4 wheels. Di ba? Dinidesire natin yan. Bakit? Alam ng Diyos yan na lahat ng tao na nilikha niya, dinidesire ng lahat na magkaroon ng ganyan na buhay. Hallelujah. At ang sabi ng Diyos, kaya namang idagdag ni Lord yan sa buhay mo eh. Hello? Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things na yan? Hallelujah. Na yung merong masayang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Kaya niyang gawin ng Diyos yan sa iyo eh. Hello? Kaya ng Diyos naman na hindi ka magkulang. Kaya ng Diyos na hindi lang sapat ang pagpapala mo sa taong 2026. Kaya ba ng Diyos? Hello? Hallelujah. God is a more than enough God. He can supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam natin yung verse na yan. Sa totoo lang, Matthew 6:33, sobrang gasgas na itong yung verse na yan sa buhay natin. But what's wrong? Anong mali sa buhay natin? Hallelujah. Bakit every year, year after year, hindi tayo nauubusan ng pangangailangan? Samantalang sabi ng Diyos, hallelujah, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Bakit tayo nagkukulang madalas? Hello? Wala tayong surplus. Anong dahilan? Wala din sa ayos ang buhay natin. Alam niyo, sa totoo lang, tanungin ko kayo sa umagang ito, nung nagpakain ang Panginoong Yesus ng, ilan yun? Sabi niya, 5,000 men. Hindi binanggit yung babae at yung mga bata na nandoon. Hallelujah. And according to the Bible scholars, sabi niya, there were all at least 15,000 people na kailangang pakainin ng mga time na yun. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Hallelujah, bago niya pakainin ito, bago gumawa ng himala ang Panginoon, bago niya i-multiply, hallelujah, yung 5 tinapay at 2 isda. Tanungin ko kayo, anong ginawa ni Jesus? Hello? Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Sabi nila, nag-pray si Lord. Tama po yun, nag-pray si Lord, nagpasalamat sa ating Ama na nasa langit. But before Christ did the things, anong ginawa niya? Sabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo yung mga tao. Sabi niya dito, gawin niyo grupo-grupo. Bakit? Alam ni Jesus na nung mga time na yun, pag nag-multiply siya, gumawa siya ng himala, maraming pagkain, magdadagsaan sila doon. Anong sabi ng salita ng Diyos? He put everything in order para hindi magiging magulo. Hello?
Bakit ang pagpapala ng Diyos, it's also in order. Pag ang buhay mo, hindi naka-order yan. Sabi mo sa katabi mo, walang himala si Lord. Walang blessing si Lord. Hallelujah. Walang imumultiply si Lord. Minsan, hinahanap ng Diyos na ayusin natin yung ating mga puso. Ayusin natin yung mga prioridad natin sa buhay. Meron dapat na kung saan inaayos na relationship na lang mong sa Diyos, hindi tama. Merong gustong iayos ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo kayang ayusin yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang ayusin yan. Hello? Sa totoo lang, matagal na tayong Kristiyano. Alam nyo, sa totoo lang, hindi maayos pati yung giving natin. You've been in this church 30 years, 20 years. Hallelujah. God knows you're not giving what is due to Him. Hallelujah. Seek first. Hallelujah. Pag sinabi natin na unahin natin si Lord, kahit sa pananalapi natin, palagi kong inuulit-ulit sa inyo, tingnan ninyo na kahit, alam nyo, kahit maayos yung trabaho na meron sa pamilya ninyo, bakit meron pa rin kulang? Sa totoo lang, hindi natin inuuna talaga si Lord eh. Dahil si Lord totoo sa kanyang pangako. Pag inuna natin si Lord, hallelujah, to seek God, it is, what do we call, our priority na kailangan nating i-pursue. It's a priority. It's not a pattern to follow. It's our priority. Kasi minsan pattern lang eh. But it's our priority sa buhay natin. Alam niyo dito po sa aklat po ng Matthew chapter 13, verse 45 to 47, meron po tayong tinatawag po dito na dalawang tao na dito po natin makikita na merong isa naghahanap at merong isa hindi naman naghahanap. Hello? Alam niyo yung parable na yan? It's the parable of the kingdom of heaven. Sa totoo lang mga kapatid, nung nag-preach si Jesus Christ, most of His preaching, tandaan po natin, it's not how we become a born-again Christian. Most of His preaching, it is all about the kingdom of heaven, the kingdom of God. Diba? Halos lahat ng mga parable ng Panginoon, the kingdom of God is like a merchant. It's like a man, hallelujah, who went to travel on a far country. Ang dami mong mababasa dyan na karamihan sa mga preaching ng ating Panginoon, it is all about talking the kingdom of heaven, the kingdom of God. At ang sabi niya, merong isang lalaki. Itong lalaking ito, hallelujah, hindi naman siya naghahanap ng kayamanan. Nakakita siya ng kayamanan. At ang sabi niya, nung makita niya yung kayamanan niya yan doon sa field, anong kanyang ginawa? Ibininta niya yung kanyang mga ari-arian at binili yung lupa na yon. O diba? Hello? Napaka-wise niya. Hallelujah. Bakit? Ay, pagkukon niya yun na hindi kanya yung lupa. That's illegal. Hallelujah. Yung may-ari ng lupa ang magmamay-ari nun. So, binili niya. See? Yung isa naman, sabi niya, itong talagang lalaking ito, naghahanap. He's looking. Hallelujah, naghahanap siya ng tinatawag po natin na pearl. At nung makakita siya, sabi niya, ibininta rin niya yung kanyang mga ari-arian at binili yung perlas na yon. Anong pagkakaiba nilang dalawa? Yung isa, naghahanap at nakita niya. Bakit? The Lord promised us when we seek, we will find. Pero itong taong ito, hindi naganap, pero nakita rin niya. Anong nangyari doon? Nakatisod. Hallelujah. Wow, jackpot. Yeah, merong mga ganun eh. Hallelujah, merong mga ganun na parang doon sa pinapatayong bahay, may nahukay silang kayamanan, kaya daw biglang yumaman.
Merong mga ganong kwento. Meron din daw taga rito sa Kanawalan, nakahukay daw ng kayamanan. Di ko alam kung totoo yun. O bali-balita lang. Di ba? But according dito po sa tinatawag po natin na kwento o parable ng Panginoon, this is a man na kung saan accidentally natagpuan niya itong kayamanan ito. Ano bang pinapakita ng ating Panginoon? Sa totoo lang mga kapatid, maraming mga tao naghahanap talaga sa Diyos. Totoo hindi. Merong mga ganong tao, pero meron naman, hindi naman talaga naghahanap, inimbita lang. Parang ikaw din minsan inimbita ka na pumunta ng church. Sa totoo lang, ayaw mo ngang pumunta ng church eh. Ano bang mapapala ko dyan pag pupunta ako sa church? Kasi kadalasan, lalo na mga lalaki, ayaw nila na kung saan maging, alam nyo yung hindi ka matyuhan daw pag ikaw ay parang Kristiyano, mabait. Hello? Pero ang hindi nila nakikita, kadalasan magusto ng mga babae yung mga lalaki na mababait. Totoo ba yun? Bakit? Wala silang problema pag mabait yung mapapangasawa nila. Pansinin ninyo, yung asawa ninyo pag hindi mabait yan, ang dami niyong problema sa kanya. Di ba? Pag yung asawa ninyo lasinggo, ang laking problema ninyo, uuwi lasing. Hallelujah. Pero pag mabait ang asawa ninyo, walang bisyo sa buhay. Di ba? Hallelujah. Ang bisyo lang niya, magtrabaho, umuwi sa bahay. Di ba? Yung makasama yung pamilya niya. Hello? Yan yung karamihan na hinahanap ng mga babae. Iwan ko lang pag hindi ganun ang hinahanap ninyo, ibang klase kayong babae. Hallelujah. Kayo yung mga babae na hindi maintindihan. Hello? Hallelujah. Alam niyo, walang babae na kung saan yung hanapin niya yung magpapagulo ng kanyang buhay. Hello? Ganon din sa mga lalaki, hindi lang mga babae. Kahit kami din, mga lalaki, yung hinahanap din namin, hallelujah, yung hindi magiging komplikado ang buhay namin. Tama man eh. Hallelujah. Alam din namin na secure kami. Pag yung napangasawa namin, alam namin una sa lahat, may takot sa Diyos. Bakit? Hallelujah. Kahit saan ka pumunta, uuwi ka, madadatnan mo, yun pa rin yung asawa mo. Tama man eh, di ba? Yung wala kang pangamba na, baka pag umalis ka, walay man kalitong. Di ba? Pero nung antam ya may asawa mo at maong niya to, agtugawan tan. Hello? Kato napaka-importante din sa buhay po natin na sabi ko nga, yung buhay natin, alam natin na si Lord ang priority natin sa buhay. Bakit? God will realign everything sa buhay natin. When we make God as our top priority in life, He will realign your life. Hallelujah. Na gusto ng Diyos na maranasan mo yung buhay na yan. Na hindi ka na nagtataka na isang araw pagising mo, ang buhay mo blessed. Bakit? Alam mo sa buhay mo eh, Lord, alam ko Panginoon, ikaw yung priority ko sa buhay. Kita nyo yung mga Kristiyano na talagang priority nila si Lord sa buhay nila. Pati pamilya nila pinagpapala ng Diyos. Maayos yung kanilang pamilya. Amen. Hallelujah. Kaya dapat alam niyo yung panalangin ninyo, Lord, kalingain mo ako kasama ng aking pamilya. Kasi pag ikaw inaruga ka ng Diyos, hallelujah, isang araw hindi ka magugulat, kasama mo na yung asawa mo na naglilingkod sa Panginoon. Hello? Kasi importante din yun eh. Tingnan mo yung buhay mo na hindi mo kasama si Lord na naglilingkod o hindi mo kasama yung asawa mo, yung pamilya mo na naglilingkod sa Panginoon. See? Maraming mga gusot. Minsan maraming argumento sa loob ng bahay. Kaya nakakalungkot isipin na may mga Kristiyano na hindi nila maisama-sama yung kanilang asawa
sa church, you know what? In the first place, alam na nila yung relationship na yun hindi tama, pinagpatuloy nila. And it become your burden. Hallelujah. Burden mo. Sa buong buhay mo, halos dala-dala mo yan. Sa totoo lang. Ang daming mga ganun. Hindi lang naging burden mo, pati ikaw. Nawala na rin yung mga iba. Bakit? Alam nila na mali. Hallelujah. Yung relasyon na pinasok nila. When our priority is right, hallelujah, our provision will also be right. Amen. Pag tama yung priority mo, kahit yung provision, hindi magkukulang ang Diyos. Amen. Hindi magkukulang si Lord. Hallelujah. Seek God's kingdom. Hallelujah. When we seek God's kingdom, we seek God's rulership in our life. Hallelujah. Hindi lang yung kaharian na akala natin. Kasi ganito yung kingdom ni Lord. Everything is there. That's why, hallelujah, when I am in the kingdom of God, I am blessed. Hindi lang yung ganun yung buhay natin. The word seeking God's kingdom means seek God's rulership in your life, not just His resources. Hallelujah. Hindi lang puro hingi doon, hingi dito. Di ba? Hallelujah. Baguhin natin yung panalangin natin. Hallelujah. Mas gusto ko, Lord, na kung saan kalingain mo ako sa taong 2026 kasama ng aking pamilya. Hallelujah. The kingdom of God is not about where you go when you die. Kasi minsan yun yung mindset ng mga Kristiyano, di bali mamamatay din ako, pupunta ako doon sa langit, sa kaharian ng Diyos. But the kingdom of God, it's about who rules why you live on this planet Earth. Sino ba yung nagro-rule sa buhay mo? Hallelujah. Sino ba alam mo yung nagmamando ng buhay mo? Si Lord. Bakit? Hallelujah. And the kingdom of God is not also a place where you live in. Di bali dito rin ako titira sa kingdom na ito. It's a power you submit to. It's a power. Hallelujah. And that power, that authority in our life is no other than God Himself. He's the King of our life. Amen. Hallelujah. Siya yung hari ng ating pong mga buhay. Sabi ko nga kanina, nung nag-multiply si Lord, gumawa ng himala. Hallelujah. God directed them. Kailangan natin si Lord na magdadirect ng buhay natin. Before God will do a miracle in your life, dinadirect ni Lord yung buhay natin. Inaayos ni Lord. Kaya sa taong ito na 2026, sabihin natin kay Lord, Lord, ayusin mo ang buhay ko. Ayusin mo yung puso ko, Panginoon. Lord, sa taong ito, Panginoon, hindi na ako magiging matampuhin. Lord, sa taong ito, Lord, hindi na ako yung magagalitin. Di ba? Sino dito magagalitin? Hallelujah. Yung walang control, walang may anggapoy anos to. Katawan, dyan sa iyang taon. Hallelujah. Idan mo katawan na anos. Hello? Aliwan puro amay ligat sa amay bilay. Alam din natin i-priority kahit yung mga finances natin. Did you know na maraming mga Kristiyano, sa totoo lang, ito po yung tignan po natin. At the end of the year, dapat meron po tayo mga ipon. Hello? Meron tayong mga itinatabi. Hindi yung bang umaasa tayo na i-bless tayo ni Lord. Di bali, God will provide all our needs. Totoo yun kasi yun yung sabi ng Diyos. Pero alam mo ba, in the first place, meron ng provision si Lord. Kaya lang, hindi ka nagtatabi. Wala kang inilalaan. Kaya nga sabi ni Lord, look at the ants. Tingnan ninyo yung mga langgam, ang liliit nila, wala nga silang mga leader eh. Pero could you imagine na itong mga langgam na ito, pansinin mo, tuntunin mo lahat yan, nakikita mo na iisa yung tinatahak nilang landas.
Wala naman silang mga leaders. Anong kanilang ginagawa? Sabi ng salita ng Diyos, nag-iipon sila tuwing tag-araw. Di ba? Tinuturoan tayo ng Diyos pag inoobserbahan natin yung mga langgam na yan. Kung papaanong itong mga langgam nag-iipon sila ng kanilang mga pagkain pag tag-araw. Ang nais din ni Lord sa atin, matuto tayo na mag-ipon. Amen. Hindi yung iniisip mo na kung saan nag-iipon ka kasi gusto mong bumili ng iPhone. Di ba? Kasi maganda yung merong ganun na nakikita nila, wow, ang ganda naman ng cellphone mo. Naka-iPhone ka. Hallelujah. Pero yung ipon mo, ubos. Kaya pinambili mo lang pala ng iPhone, nag-ipon ka para doon. Di naman masama yun eh. Pero alam naman dapat natin yung priority natin. Pwede ka namang bumili ng upo. Hallelujah. Pwede ka namang bumili ng ibang, ano bang pagkakaiba ng mga yan? Ang ginagamit mo lang naman di ba? Oh, Facebook, Messenger. Kadalasan nga sa inyo, laro lang Di ba? Nag-i-email lang kayo Hallelujah. Sabi ng Lord, tingnan ninyo sila. Bakit? Kasi itong mga langgam, pag tag-ulan na, hindi na sila makakalabas. Di ba? Andoon na lang sila. Buong tag-ulan. Nandoon na lang sila. Anong gagawin nila? Kakain lang. Bakit? May inipon sila Hallelujah. Alam niyo hindi lahat ng panahon parihas. May panahon ng pangangailangan. Di ba? Nakita ninyo nung panahon ng pandemic. Kung yung mga maiipon ng mga panahon na yon, wala kang problemahin sa bawat araw na pangangailangan mo. Para kang langgam na nandoon ka lang sa bahay, kakain ka lang kahit di ka lumabas. Bakit? Meron kang inilaan para sa mga panahon na yon. Amin ba yun? Hallelujah. Hindi lang tayo umaasa palagi na, Lord, bless me, bless me. Bless ka na ni Lord. Tinuturoan ka ni Lord na kung saan mag-ipon. Amen. Kaya kung meron kang dream house, hindi lang basta-basta babagsak yan na kung saan, Lord, hallelujah, yung dream house ko, sabi ni Lord, isang pitik lang ng kamay ko yan. Wala naman talaga imposible kay Lord. Pero alam mo ba, sabi ni Lord, binibless ka ni Lord bawat araw ng buhay mo. Dapat din pinag-iipunan mo yan. Tama o mali? Para pagdating ng panahon, hallelujah, alam mo sa sarili mo na itong dream house mo na yan. Hindi lang basta pangarap. Amin ba? Yung dream na car. Hello? Sino dito na hindi nangangarap na magkaroon ng sasakyan? Alam niyo, ang pinag-pray ko, lahat kayo merong sasakyan Hello? Hallelujah. Kaya lang hindi pa ibinibigay ni Lord yung mga sasakyan ninyo kasi wala tayong pagpaparkan. Di ba? Hallelujah. Mga taga-baybay, saan ninyo ipapark yung mga sasakyan ninyo? Di pa tapos yung yung kalsada doon sa likod ng inyong mga bahay. Hallelujah. It is all of us. Hallelujah. It's our dream. Na kung saan, sabi nga ng salita ng Diyos, kung ito ay pinagpupursigihan ng mga taong walang pananalig sa Diyos, alam ni Lord na kailangan din ninyo ang mga bagay na yan. Kaya lang sabi ni Lord, unahin muna ninyo, hallelujah, ang kanyang kaharian. See? The kingdom of God, hallelujah, it is God reigning over your heart. Hallelujah. Si Lord ba nagre-reign dyan sa heart ninyo? O nasa heart ninyo pero hindi siya yung nandoon sa trono? Di ba? Lord, dito ka muna. Sandali lang, Lord. See? The kingdom of God is God directing even your desires. Pero sabi ninyo, Lord, the Lord will give the desires of our heart. But you know what? Hallelujah. Si Lord din ang nagdadirect ng desire ng puso natin.
Kasi kung desire mo lang yan, di naman yan basta ibibigay ni Lord. Hello? It's God directing your heart's desire. At yung pinakahuli, His righteousness. Amen. See? Righteousness means seeking alignment, not perfection. Hallelujah. That every day of our life, ina-align ni Lord, nire-realign ni Lord yung buhay natin. Kasi someday, hallelujah, gaya ng sabi ng salita ng Diyos, without a pure heart, anong sabi niya doon? No man shall see God. See? Righteousness is having a right standing with God. Alam mo yung sitwasyon mo, alam mo yung standing mo sa Panginoon. And right living before God. Right standing with God, right living before God, and right choices that honors God. Hello? Dapat pati yung mga choices natin. Lord, ito ba Panginoon, na-honor ka dito sa mga choices na ito sa buhay ko? Hello? Hindi lang basta pili ng pili. O yung iba wala nang mapili eh. Dito na lang kasi wala nang choice. Even in our choices, hallelujah, it must be a right choice that will honor God. Yun yung hinahanap ng Diyos sa atin in all these things. Kaya nga si Lord, before God's magsesend siya ng increase, alam ni Lord na pati yung choices mo, it glorifies God. Hallelujah. Right? Yung pag-aaral mo, Lord, hallelujah, I want, Lord God, na itong pag-aaral ko, Panginoon, it will glorify you, it will honor you. Hindi lang tayo basta-basta nag-aral na pagdating doon, pag dumating na yung time na nagkaroon ka na ng mga problema. Kasi si mama di ba? Nagtuturoan na kasi si mama ito yung gusto niya para sa akin. Hallelujah. Napakalaga rin na kung saan, even in our choices in this life, hallelujah, alam natin na it glorifies God. Amin ba yun? Hallelujah. And I want you to stand up with me this morning. And I would like to tell you that before even God sends, hallelujah, He will sense overflow. Magpapadala siya ng overflow sa buhay mo. Because, hallelujah, we're expecting, hallelujah, just like what I preached the first Sunday of this month, that God will sense overflow. Before God will sense overflow in your life, He's looking for that alignment. Nakikita ba ng Diyos na kung saan yung heart natin, ini-align natin doon sa nais ng Panginoon para sa atin? If not, hallelujah, napakahalaga na kung saan, sabi ni Lord, in front of you, inilalagay ni Lord yung pamimili. You have the choices in your life. Choose you this day. Hallelujah. Piliin mo sa araw na ito kung ano ang gagawin mo. Uunahin mo ba si Lord o uunahin mo yung mga bagay sa mundong ito? Uunahin mo ba si Lord o uunahin mo muna yung pamilya mo? Uunahin mo ba si Lord o uunahin mo yung trabaho mo? Nasa sa atin po yung mga choices na yan. It's our decision. Nasasabihin natin sa Lord sa umagang ito, Lord, gusto kong piliin, Panginoon, na paglingkuran at unahin ka sa buhay ko. Gusto ko, Panginoon, o Diyos, o God, na kahit sa choices na gagawin ko sa buhay, ito yung ikalulugod mo, Panginoon. Ito, Panginoon, yung ikakaluwalhati ng iyong pangalan sa buhay ko. Dahil dyan nakasalalay yung blessing mo. Dyan yung nakasalalay
na ang buong taong 2026 mararanasan mo ang pag-aruga ng Diyos para sa buhay mo. Panginoon, ikaw ang nakakakilala ng puso ng bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakaalam kung ano ba talagang pinaka-priority namin sa buhay. Panginoon, kung hindi man ikaw, O Diyos, O God, ang priority namin, humihingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran. Dahil alam namin, Panginoon, O God, minsan nakatingin po kami, Panginoon, sa mga pangangailangan namin sa buhay na ito. But I pray today, O God, hayaan mo, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Panginoon. Hayaan po ninyo, O Diyos, O God, na the choices, O God, that we will make today, O God, ito, Panginoon, ay magiging kaluguran mo sa aming mga buhay. At hindi po namin pagsisisihan dahil naniniwala kami mula sa iyong pangako, Panginoon, all these things na kailangan namin sa buhay, ay dadagdag mo lang, Panginoon, sa bawat araw na darating. Dinadalangin ko ang taong 2026, Panginoon, O God, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-aruga sa bawat buhay na nandirito, Panginoon. Hindi lang blessing, Panginoon, na financial, hindi lang blessing na mga material, Panginoon, kundi higit sa lahat, Panginoon, yung pagkalinga mo sa amin, O God. Dahil naniniwala kami, Panginoon, yung pagkalinga mo ang higit naming kailangan. Hallelujah. Kaya Lord, sa umagang ito, Diyos, O God, ang bawat puso na nandirito, Panginoon, nakikita mo, Panginoon. Wala kaming may tatago sa iyo, Panginoong Diyos. Kung kinakailangan namin, Panginoon, O God, na ma-realign kami, Panginoon, our priorities, O God, ma-realign, Panginoon. Even our heart's desire, O God. Hallelujah, Lord. Kung meron mang kailangang ayusin pa sa aming mga puso, nagpapaayos po kami sa umagang ito. Ayusin niyo po ang aming buhay. Ayusin niyo, Panginoon, O God, hallelujah, ang bawat area, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, hindi po kami lumagay sa isang area ng buhay namin, Panginoon, na magkakaroon, Panginoon, O Diyos, ng mga gusot, Panginoon. Nais namin na maging maayos, pati ang aming mga pamilya. Hallelujah, lahat, Panginoong Diyos, O God, ay sumasang-ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Kaya, O Diyos, O God, sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami at hinihingi namin, O Diyos, dahil mula sa aming mga sarili, hindi namin kayang ayusin, Panginoon, ang aming mga buhay. Kung paano, Panginoong Diyos, O God, inayos po ninyo ang mga tao bago kayo gumawa ng mga himala na yan. Bago kayo, Panginoong Diyos, O God, hallelujah, magpakita, Panginoon, ng increase sa kanilang mga buhay. Bago po ninyo ipakita, Panginoong Diyos, hallelujah, yung overflow na yan na ginawa po ninyo, inayos muna ninyo, Panginoon, ang mga taong ito. Sa umagang ito, Diyos, kami po, Panginoon, nagpapasakop sa inyo. Ayusin po ninyo ang aming mga buhay. Ayusin po ninyo ang bawat relationship namin, Panginoon, sa ibang tao. Relasyon ng mga mag-asawa, Panginoon, ayusin po ninyo, Panginoon, O God. Hallelujah, bawat pamilya, Panginoon, ayusin po ninyo ang relasyon ng mga pamilya, mga anak sa mga magulang, Panginoong Diyos, O God. Ganon din, Panginoon, O Diyos, kung meron mang mga relasyon na hindi tama, Panginoon, I pray this morning, O God, tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga taong yan na nasa mga maling relasyon. Hallelujah. And today, O God, they will make a right decision sa kanilang mga buhay. And the choices that we'll make today, O God, Panginoon, hindi magdudulot ng pigati sa kanilang mga buhay, kundi magdadala sa kanilang mga buhay na kung saan andoon ang biyaya mo, andoon ang paggabay mo, andoon ang pagkilos mo, andoon ang kamay mo, Panginoong Diyos, sa lahat ng bagay na kanilang gagawin, sapagkat gumawa sila, Panginoon, ng tamang desisyon sa buhay nila.
Maraming salamat, O God. I-bless po ninyo lahat ng nandirito, Panginoon. Kasama ng kanilang mga pamilya na nagdesisyon sa kanilang mga buhay na gawin, Panginoong Diyos, O God, ang nararapat na Ikaw, Panginoon, O God, ay kanilang ilaan, Panginoon. Unahin sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. And Lord, at this point in time, O God, I am praying also, Lord God, for the symbol of your body and your blood, Lord. As we partake the communion, Lord, I pray, seal every words, O God. Hallelujah. Lord, silyuhan din ninyo, Panginoon, bawat desisyon na kanilang ginawa, Panginoon. Hallelujah. Silyuhan ninyo, Panginoon. Bawat salita, Panginoon, bawat pangako na namutawi, Panginoon, sa kanilang mga labi sa araw na ito. Hallelujah. Upang sa gayon sa buong taong ito, Panginoon, magagampanan namin ang dapat po naming gawin na naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Pinagpapala ka namin, O Diyos, pinupuri at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen na namin.